Ayan, hello po mga ka-viewers at welcome back ulit sa aking channel mga ka-viewers. At dito tayo sa meron tayong i-repair at actually pala ay ko na ito, nahalungkat ko na. At ito pala ay isang washing machine. Ayan mga ka-viewers, ito po yung ating i-repair. At yung brand niya, ayan Camel Kusotmatic, yan, 6.2 kilograms. Yung kanyang model naman ay WMST-M62. Yan, 6.2 kilograms mga ka-viewers. So old model to na maganda tong klaseng Camel mga ka-viewers. Yan. So problema pala nito ay sabi na may-ari ay wala daw power. At nung una sabi na may-ari ay nangga-ground yung kanilang washing. So ito yung nakita ko at kanina kasi mga ka-viewers, dito yung may-ari gusto niyang tingnan kung ano yung problema, bakit walang power o hindi gumagana. So yun, nung inopen ko, yan, nakita ko na yan, oh, yan. So, mayroon siyang, mayroon talagang tagas. Ito nangingitim, tubig na may kasamang yan, sabon. Kaya po nangingitim. At kasama na rin dyan yung ating belt. Kaya sumasama doon sa tubig, kaya yun nangingitim yan. So, pangalawang sira din ito, kaya wala siyang power din. Nawala ng power dahil dito. Itong kanyang timer, yan ayan inopen ko na mga ka-viewers dahil kanina pa to eh. So pasensya at hindi ko na napaipakita sa inyo ang nito pag open. So inopen ko dahil pinalakyan ko yung tawag dyan, yung butas para lagyan ko ng ng petrolyo, yung gas. Yan, ito yung ginagamit ko. Yan petrolyo or gas panglinis. Yan kasi mahal kasi yung mahal yung WD-40. Pero maganda naman yung WD-40 dahil madadali lang lumambot yung kalawang or yung paglagyan. So pero ito naman hindi naman kalawang ang nito, ang dahilan. Nagkakaroon siya ng carbon or nagkakarbon yung ilalim ng ngingitim kung sa kontak, kaya binuhusan ko ng kunting gas para matanggal yung nangingitim. At sa ko ay success naman dahil naging okay na siya mga ka-viewers. Ayan, mayroon na siyang contact. So ngayon, sa madaling salita, pinapabili ko yung may-ari ng gear case or gearbox. Ito yung kanyang pinaka gear case. So nakabili naman siya mga ka-viewers ng ganito, same size, nga lang may problema. Dahil kung nakita nyo ito, malaki yung kanyang malaki yung distance ito. Yung nabili ay maliit yung distance. So ito yung nabili mga ka-viewers. So maliit yung kanyang distance, kaya ito yung ating hanapan na yun ng solusyon kung paano ito DIY na pangmatagalan. Hindi man ibig sabihin na pangmatagalan talaga, pero ito ay subok ko na rin, nagawa ko na rin sa aking mga repair or sa experience ko na rin bilang technician. So nagawa ko na rin yung technique na paano ito gawa ng paraan para dumistansya. Yan. So, ito yung ating hanapan ng paraan mga ka-viewers. Dahil kung nakita nyo, yan nga napaka liit ng distansya, di ba? Napakaliit ng distansya dito. Itong awang niya, maliit. So, kung tingnan natin, maliit yung awang kumpara dito. Yan Yan. So, pag yan natin ilalagay, maaaring hindi tatama yung kanyang kanyang belt doon sa pulley nitong motor na to. Ayan. Pwede naman natin i-adjust, pero yan, konti lang yung distansya. Kung i-adjust natin itong motor, hindi din tatama itong lock ng kanyang pinaka-screw. So useless lang din. So ang solusyon talaga dyan ay ito, ating i-DIY para tatama yan dito. So yan. So sa pag-DIY dyan, dahil wala akong washer na, minsan kasi mga kabis, washer ko lang ginagamit ko dyan wala akong washer na kasing laki ng na to. Itong kanyang pinaka ehe. So wala akong kasing laki na washer dyan. So ang gagawin ko ngayon ay tulad lang ginagawa ko dati, itong alambre na to, ito yung gagawin kong washer, ito-turn ko doon sa ilalim. So nakagawa na ako dito na dati pa mga ka-viewers, nung una pa talaga. So tinestingan ko in my own diskarte. So gumagana naman siya, tumatagal din naman. Yan. So itong kinuha kong alambre ay
ano ito, galing ito sa cyclone wire or ano bang tawag dyan sa iba, yung kural ng bahay natin, yung alambre na barbed wire or cyclone wire, tawag namin dyan dati sa trabaho ko doon, nagtrabaho ako sa hardware, so cyclone wire, yung pag ganun siya, pag ganun no, yan, kinukural na ginagamit pang kural, no? Cyclone wire sa madaling salita. So ito yung ginukuha ko dahil ito kasing ganito, lalo na itong mga dati pang mga cyclone wire ay hindi ito basta-basta kinakalawang o kinakapitan ng kalawang, mga ka-viewers. Dahil kung basta-basta lang tayo kukuha ng alambre, lalo na yung ginagamit pang sampayan, yun po naman talaga ay kinakapitan ng kalawang at kinakalawang talaga yun, mga ka-viewers. Yan. Except lang sa mga dating mga sampayan, dahil meron talagang hindi kinakalawang na sampayan yung dati. Katulad nito, hindi siya basta-basta kinakalawang. Yan. So hindi ko naman alam kung anong klaseng chemical ang ginagamit na dito, kung bakit hindi basta-basta kinakalawang. Hindi naman to stainless. Hindi siya stainless, mga ka-viewers, or parang semihante siya ng galvanized. Hindi siya kinakalawang. So ito yung gagamitin ko pala para dito sa pag yan, ito. Yan, mga ka-viewers. Yan. Yan po ating gagamitin dyan. So nga pala, bago tayo magpatuloy dyan sa mga bago pa lang dito sa aking channel or sa mga napapunta dito sa aking channel at nanonood, so yan, sana wag yung kalimutang mag-subscribe, mga ka-viewers, at wag na rin kalimutang pindutin dyan or kalimbangin yung notification bell at ilagay sa all para automatic ay manotify kayo kaagad sa mga video tuwing ako nag-upload. At wag na rin kalimutang i-share, mga ka-viewers, pag inyong nagustuhan. So yan na po yung aking kunting hiling sa inyo, yan, para makatulong din tayo sa iba, dahil ang layunin ng video na to ay para tumutulong tayo or makatulong tayo sa mga gustong mag-DIY. Kahit hindi man tayo professional, pero andito tayo patuloy na nagbibigay ng kunting kaalaman or kunting ideya sa ating mga kababayan na gustong mag-DIY. So yan, mga ka-viewers, ito tayo. Yan, so ang gagawin ko pala dito, i-open ko muna ito para makita nyo. At atin yang DIY para magamit, kasi pag gagamit natin yung kaagad, so hindi natin magagamit yan dahil yun nga hindi akma yung kanyang design. Pareho naman sila ng ito kasi ay 11 teeth itong ganitong klaseng 11 teeth yan nakalagay 11 teeth, mga ka-viewers. So yan, yun, diba, 11 teeth. So ito namang sa original 11 teeth din. Ito 11 teeth din to 11 teeth din, 11. Ako na naglagay ng 11 diyan. 11 teeth din to. So yun nga ang layo ng ang layo ng distansya. Dapat sa yan yung level niya yan. Ganyan, di ba? Yan dapat ganyan sana ganyan. Ang problema yan layo ng distansya, kaya nga i-DIY natin yan. Yan. Okay, i-open lang natin, mga ka-viewers. Yan. Yan. Tapos natin ma-open ito. Yan. Hatakin na natin. Yan. Yan, nahatak na. Huwag niyong kalimutan pag mahulog ito. Yan. Huwag niyong kalimutan ilagay yan uli dahil importante yan, mga ka-viewers, para hindi luluwag yung ating ating bolt nut or yung nut niya. Yung bolt lock, tawag dyan. So dito tayo sa pag-DIY. Sana ay success to, mga ka-viewers, yung ating pero nagawa ko naman to dati. Medyo mahaba siya. Yan. So ipupulupot ko lang to, mga ka-viewers, hindi ko na ipakita, madali naman magpupulupot dito. So yan, balikan ko lang kayo pag ito ay napupulupot ko na. Ayun, so dito na po yung mga ka-viewers, yung ginawa kong parang spring, pero actually washer ito. Yan, parang spring siya. So ganito yung ginagawa ko, mga ka-viewers, sa mga gear case na hindi magkapareho yung kanyang distansya, itong kanilang pulley. Yan. Yan. So ang gagawin naman dito, wait lang. So ito ilalagay natin dito, mga ka-viewers. Yan, ipapasok natin dyan. Ito yan Yeah. Ay, mapasok ka.
Yan. Tapos, didiin lang natin hanggang papasok yan dito. Yan. Ano, o, diba? Ayan, o. So, pag nalagay yung ito, mapipres pa yan pag ilalak na natin ito. Itong kanyang lock, mga ka-viewers. Ngayon, try natin siyang ipasok dito. Yun, nahulog pa yung washer. Yun. Kung tinan nyo, meron pa siyang kunting distansya. So, pwede yan mga ka-viewers. Tapos, lagay natin ito. Sorry po. Pati itong lock. Yan. Hindi kita. Yun. O, diba may washer? Yung washer nailagay pa rin. Huwag niyong tanggalin yung washer dahil malaking tulong yan. Malaking tulong talaga yan ng washer mga ka-viewers para hindi luluwag yung ating Yan. Atin muna ito higpitan. So, ganito lang yung diskarte ko mga ka-viewers para ma-repair yung aking i-repair na mga gear case na hindi magkapareho yung distansya. Yun. O, tingnan na. Ninyo mga ka-viewers, o, diba? So, halos magkapareho na sila yung distance. So, mayroon mang kunting pero pwede na, you know? Pakita ko, hindi pala makita. Yan, so, wait lang muna. Yan ako muna yung aking, camera. Yon, tapos, pakita ko sa inyo. Yan, ganito yung diskarte ko pag sakaling hindi magkapareho. Kasi dahil customer yung pinapabili ko kung ako naman bibili dito, sana, ganito sana, pareho sana yung bibiliin ko. Pero, dahil customer, yung kasing mga tindera, hindi naman natin nilalahat. Yung iba kasi na nagtatrabaho din, ay, hindi kasi nag-conduct ng seminar, yung may-ari ng yung department ba, or hardware ba, di naman sa hardware, yung sa mga electronics, kung saan binibinta ng mga ganito, sana, may seminar sila, kung paano, kahit wala seminar, kahit tinuturuan lang naman, yung mga iba kasi, yung mga sales lady, tinuturuan kung paano magbigay ng hanapin yung kapareho. Tulad nito, pareho nga sila ng pareho nga ng 11 teeth, pero hindi naman magkapareho yung, hindi naman akma yung distansya ng ng pulley. Hindi ito, yun nga, ito ay mahaba yung kanyang medyo siya, malayo yung kanyang distansya. At ito naman kanina, di ba? Ito ay dikit na dikit dito. So sa ginagawa natin DIY, kaya siya, humiwalay siya konti. Lumihis siya konti. Kaya kung ipag natin, pwede na to siya mga kaberso, Ayan, mga kaberso. Ayan, distance, yan, halos magkapareho na siya. Di ba? So ganun yung sinasabi ko sa inyo na technique. Yan, ganun yung technique ko. Yan. Kung sakaling hindi magkapareho yung distansya. So, yung nang gagawin nyo, kung wala kayong washer, alambre. Pero sisiguraduhin nyo na yung alambre na ginagawa nyo, pinupulupot nyo dito, ay magkapareho. Dahil pag hindi, yung hindi kinakalawang. Dahil pag kinakalawang naman, madali lang yun masira pag kinakain ng kalawang. Ayun, tapos dito naman, sa paglagay dito mamaya, huwag niyong kalimutang patakan dito ng oil sa lalim. Kahit kunting oil lang. Importante din, or grasa ba. Importante yan mga kabils para hindi din kalawangin yung ating shafting or hindi mag-stack up. Yan, isa din yan sa na pag ako nagre-repair, pinapatakan ko talaga dyan. Mabago man o hindi yung gear case, pinapatakan ko talaga ng oil dito. Yan, para in case po kung magkaroon siya ng hindi kinakalawang o hindi mag-stack up agad yung ehe. Yung naka-repair ako dati, ang problema lang ay nag-stack up yung ehe dyan. Kaya hindi makaikot itong pinaka-pulya ng ating gear case. Dahil doon sa kinakalawang na ehe. Yan, yung ehe. Kasi meron kasi itong ehe ito. Yan. Itong dito, meron din ehe. Kadugtong. Hindi naman sila kadugtong. Meron sa taas, meron din dito sa baba. Itong, yung sa gitna. Ehe yan Yan. So, yan mga ka-viewers. Yan lang po ang aking technique para magamit natin. Dahil pag wala tayong ideya, so hindi natin magagamit. Isalpak mo man ito, pag hindi mo ginagawa ng paraan, hindi mo mailagay yung belt dahil nga mali yung hindi magkapareho yung distansya. Paglagyan mo ng belt, medyo ito ay tataas uli. So tawag diyan? Lalayo tayo doon sa sa pinaka ito.
sa pinakapulya ng ating motor. So lalayo tayo dyan. Paano naman natin mailagay yung belt kung lalayo ito dahil nga ay tolgay na hindi ko pa DIY ay ang tawag dyan. Ganito lang yung distansya. Oh. Hirap magtagalog eh. Ganito lang yung distansya. Kaya ngayon, okay na. Yan, lumihis na at ano na siya. Pwede na yan mga ka-viewers. So ganun lang. Distansya dyan. Technique dyan. So yan. Yan muna isalpak ko na mga kabisa. I-wiring ko din dito. Pati yung timer nito dahil pinutol ng mababait na ano. Pinutol ni Johnny. Yan. So yun, pinutol. So ako na lang ang nag-ano nito dahil para tinitest ko. Yun nga, pinutol na nga siya. Tinitest ko, sira pa rin siya dahil pahinto-hinto. Minsan talaga walang kontak. Marinig mo naman ito na lumalagitik pero walang kontak. Yung dito, yung common at dito kahit saan dyan, wala. So ang ginagawa ko yun na nga, pinapalakihan ko yung timer at yung butas. Mayroon to, ayun, katulad dito may butas oh. Yan oh. Nilakihan ko para mabusan ko ng petrolyo or gas. Yan. So okay na yan mga kabers. Pakita ko sa inyo para maniwala kayo na okay na yan. Yan o. Yan. Tapos kuha tayo ng tester. Yan. Kuha tayo ng tester. Tapos i-test natin mga kabers para makita nyo na okay yung ating tester at yung ating timer. Pero kanina talaga, nung hindi ko pa nire-repair yan, wala talaga, walang connection. Yan o. So ngayon, dito tayo. Yan o, naka-engage yan ha. Yan o, gumagana yan. Pinipihit ko yan. Kita nga, tinan nyo. Yan o. Yan o, lumalagitik. Yan o, diba? Umiikot yung sa lalim. So ngayon, ititest natin yan. O, dito tayo sa common. At saka itong isang wire na to, wala, di ba? Walang nagbabaser. So, baba ko muna pala yung aking ganyan. Ito naman tayo sa kabila. Wala din. Ito tayo. So, wala. Lang ha. Yan o. Yan, wala. Tapos dito naman tayo sa kabila. Ito lang ha. Yan o. Tapos dito. Ayun. Yan o. Tapos ito naman tayo sa kabila. Salitan yan sila mga kabers. Salitan yan. Nagsasalitan lang yan sila. Katapos dito na naman. Yan o. Yun. Tapos dito. Yan o. So good na mga kabers. Okay na itong ating timer. Na-repair ko na yan. So ngayon, i-install ko muna yan. Yan, so yan. So i-install ko nga ito mga kabers. Ang pag-install naman itong timer, isabay nyo na sa kulay. Ito, makapareho lang kasi ito ng kulay eh. O, sabay nyo na sa kulay. Tapos, yun. Dito naman sa kanyang gearbox. Dito. Dito. Ay, wait lang. Yan, sa kanyang gear case dito. Bago nyo ilagay yung gear case, ito, linisan nyo naman muna yan. Katulad dito, madumi. So, linisan yan para yung kontak ay maganda yung pagka-kontak. Yung rubber, lalapat dyan. Dahil pag hindi ito lilinisan, lagay nyo lang kaagad. So, maaaring mag-leak yan mga ka-viewers. Dahil doon sa dumi. So, yan o. Ito natin linisan ito. Bago natin isalpak yung panibagong gear case or gearbox. Yan. Tatagan natin yung saan nalapat yung pinaka-rubber. So sa rubber naman, medyo, wait lang muna. Yan, medyo magkapareho lang ata ng kapal. Mas makapal pa pala itong sa original eh. You know? Oh, kumpara sa, makapal pa pala itong sa replacement kumpara sa original. You know? So ito na lang gagamitin ko. Hindi ko na pakialaman yung rubber niyan. Yan, pwede na siguro to. Kunti nalinis natin siya para yung dumi, para yung rubber lalapat ng maigi dito sa ito sa na to, inner na to, inner hole o tawag diyan, lalapat ng maigi. Yan. So ito, ipasok lang natin to. Ganun lang, tapos lagyan natin ng screw dito. Okay na yan siya. So yan mga kabisa, balikan ko lang kayo pag yan po ay
na-install ko na at tapos ko nang ma-install itong gear case at saka itong timer na to. Ayan, balikan ko na lang kayo mamaya. So ayan mga ka-viewers, tapos na pong ma-assemble itong washing machine na to. So ang ano lang nito, medyo nagabihan tayo. Yan gabi na mga ka-viewers, mag alas 7. So nagabihan tayo dahil ito pinatuyo ko pa. Yan dito ako natagalan Ito kasi ay na-damage ko. So nung tawag dyan, ito ay nakalambitin doon sa labas. So nung tawag dyan, binuhat ko itong washing na to. Ayun, ito ay tumama dyan sa sa aking gate. Kaya nabali itong kanyang pinaka itong sangita ng ating lubid para hahatak dito para mag-drain. So nabali, hindi naman sa totally na talaga natanggal, pero nag-crack yung dito banda. So ang ginagawa ko, nag-apply pa ako ng epoxy. Pero okay naman yan mga kabers. Diba? So good na yan siya. So hindi ko na-connect yung lubid. Yan. So sa timer naman, okay naman yung timer at yung butas yung na-repair ko kanina. So ni-repair ko yung timer. Yan, pati ito nadamay pa dahil yun nga tumama doon sa gate nung ito'y binuhat ko. Yan, dahil inuhad ko dito sa loob dahil ito nga dito yung kasama ko, nag-repair din kami ng nag-repair kami ng TV, flat screen TV, kaya inusad ko dito sa loob. Yan. Kaya ang nangyari dito, tumama doon sa gate, ayan, nahatak. Kaya nag-crack ito. So ayan mga ka-viewers, so yan ang ginawa ko naman, nag-apply ako ng epoxy. Nga lang yung epoxy kailangan mo nang paabutin ng ilang siguro mga matagal-tagal din to din epoxy. Ito ang ginagamit ko. Wala namang araw to. Yan, so walang araw. So kaya matagal siyang matigas, so matagal siyang natuyo. Kung kung nasikatan sa may araw sana, tatama dito yung sikat ng araw, ay madali lang itong matuyo mga ka-viewers. So wala Yan, kaya yun ang dahilan, matagal siyang natuyo. Yan, kaya ngayon lang natapos. So dito naman sa baba, ang pag-wiring ko dyan mga ka-viewers ay pakita ko sa inyo. Yung gearbox naman na ni-repair ko, ito, diba yung gearbox kanina na hindi magkapareho yung kanyang distance. Ayan yun na siya Yan. So yun na po yung gearbox na yan mga ka-viewers. So yung nga ginagawa ko dyan, nakita nyo naman, nilagyan ko ng alambre. So kung tinan nyo yung gearbox, pati yung ating pulya ng motor ay magkalibel, diba? Yan magkalibel yan sila mga ka-viewers. Dapat ganyan, dahil pag yan po hindi magkalibel, sisirain yung ating either itong pulya natin, itong pinakapulya ng gear case, or yung bushing ng motor. Sisirain pag yan po ay hindi level, or kung hindi man level, pati yung ating yung tawag yan, yung pinaka belt dito ay masisira din. Yan. Kung hindi yan level. At sa paglagay naman dyan, dapat hindi din yan matigas. So dito, sakto lang. So dapat hindi matigas dahil pag ito ay napakahigpit, masisira din ang bushing ng motor. Yan. So dapat ito ay medyo maluwag konti, tsaka level yan. Dahil ito masisira to pag hindi level yan. Pati itong pinaka maraming sisirain pag ito ay hindi level mga ka-viewers. So dapat ganyan. Yan. So yan ang po ang ginagawa ko. At yung putol na ginugtungan ko na lang. Yan, itong putol na wire. Yan sa taas, wala kasi akong wire na medyo mahaba. Kaya dinugtungan ko na lang. Yan, maganda naman yung pagkalagay ko dyan, mga ka-viewers. So okay na yan siya. Yan. So yan yung tendency na nagilik yung nagilik yung ating washing. May sa gilid. Makita nyo sa gilid na may nangingitim. Yun ang ngitim sa gilid. Yun po ang dahilan na naglilik yung ating washing machine. Yan po ang palatandaan mga ka-viewers. At nangunguryente siya. Yan. So yan. So ngayon sa pagtitest tayo mga ka-viewers, titest natin to para matapos na tayo dito. So yan. Ipa-plug ko muna pala to. Wait lang mga ka-viewers. Ito i-set up ko muna. At saka yung plug nya, sana yun. So dito. Yan. Ito yung dulo. Ito yung aking extension wire. Hirap mga ka-viewers. So ipa-plug natin to. Ito. Yan, naka-plug na yan.
So, tingnan natin dito sa taas at ating ano dito, i-on. Ito yung pinaka-timer. So, yan. I-on natin. Yan o. Diba? Yan. Yan, ikot. Dahil bago naman yung kanyang gearbox. At tingnan natin dito yung ikot niya mga ka-viewers. Baba. Yan o. So, nare-reverse naman siya. Yan o. Dahil yun nga, okay na ang timer. Tingnan nyo, pag gano'n naman yung ikot niyan. Ayan, diba? Tapos hintay natin konti. Yan. So, dapat, pag gano'n naman yung ikot niya. Ayan o, diba? Reverse, so good siya. So, dito naman tayo sa baba. Ito, gusto ko sanang lagyan ng tubig pero hirap mga beso, yan o. Ititest ko man to pero hindi ko na ipakita sa inyo ang pagtest ng tubig nito dahil masikip dito eh. Kailangan sa labas ilagay ito eh. At medyo maambon kaya bukas ko na lang ito ititest yung kanyang pinaka tubig. At pasensya na kung hindi ko maipakita sa inyo ang pagtest ng tubig nito. Okay, pero okay naman to mga dahil yung nilagay ko na yung gear case niya ay ano naman yan. Anong tawag dyan? So okay yan mga ka-viewers. Yan. So yan, ikot siya mga ka-viewers. So, diba? Level na level yung pagkalagay. So dapat ganyan mga ka-viewers yung pagkalagay. Level na level. So, diba? Level na level yung pagkalagay. So okay na yan siya. Yan. So yan. Success yung ating repair mga ka-viewers. Yan. So yan. So okay na yung repair natin. Gumana. So ang problema nito, gear case at saka timer. Dahil may problema yung timer din. Ito, ilalagay ko rin itong tali. Yan o, nakalapas pa yung tali. Ilagay ko muna dyan. Mamaya na. Or bukas na. Pag mayroon ng tubig, mayroon itis na sa tubig. Yan. Yan o. O yan yung timer o. Gumagana na yung timer. Yan. So ang motor talaga nito ay okay. Yung problema lang timer, hindi nagko-contact na maigi dahil sa nagkaroon siya ng carbon. Nag-iitim yung contact. Yan. Pati yung gearbox nag-leak yung gearbox. Yan. Kaya mangunin din talaga pag nag-leak yung gearbox. So yan mga viewers, sana po mayroon kayong nakuhang kunting idea sa ating repair. At yung ano pala dito, ang main nitong repair na to ay kung paano mag-convert ng gear case. Yung gear case ng original at saka yung nabili at hindi magkapareho yung distance ng kanyang pulley. So kung paano natin ginawa ng paraan. Ganun lang mga viewers. Kung paano gagawa ng paraan. Ay yung technique ko na yan ay ano na yan, matagal ko nang ginagamit yan at ina-apply ko sa pagre-repair. So para sa akin ano yan, ang tawag diyan, durable naman mga viewers dahil matagal ko namang ginagamit yung ganyan. So matatagal naman yung washing. Depende na lang sa paggamit ng may-ari. Dapat lang sa paggamit ay dapat marunong tayong maglagay ng maraming tubig. Huwag nating hayaan na maraming yung ating nilaban, magkunti lang yung tubig. Yun ang dahilan na masasira, mag-leak yung ating washing machine. Dahil forsado yung kanyang ikot. Kaya ang mangyayari dyan, sisirain yung rubber ng ating gear case. At pati yung gear sa lalim, masisira din yan. Kaya kailangan dadamihan natin ng tubig. Yan. Hindi porket yung nilaban natin ay sabi natin na magtipid tayo sa tubig. Hindi pwede. Kailangan tama-tama din. Dapat malalagpas sa nilaban yung tubig. Yan. Mayroon naman itong level kung saan yun. Pero dapat talaga lulutang yung damit. Yung iba kasi naglalaba konti lang yung tubig. Maraming damit na nilagay. Kaya ayun. Sira yung nasisira yung pinaka gearbox. So yan mga ka-viewers. Hanggang dito lang po yung ating repair. At sana po kung mayroon kayong makuhang kunting ideya sa aking isinishare na kunting kaalaman, sana po huwag niyong kalimutang i-share sa iba at i-subscribe yung aking channel at huwag niyo rin kalimutang i-like yung ating video kung inyo nagustuhan. So ayan mga ka-viewers, ako po ay samantalang magpapaalam at salamat po sa mga andito at sa inyong lahat. Salamat po sa inyong panonood at bye bye mga ka-viewers. Kita-kita tayo sa ulit na mga aking vlogs. Yan, bye bye po.